Jason Sarito. Tingnan nyo ha. Buti tinapos na ng House Committee on Legal Franchises ang hearing sa Suarasug Media Corporation or SMNI franchise. Nakakasuka na kasi ang pag-iinarte at pagmamagaling ng mga kongresistang miyembro ng lupon. Nagmamagaling pero mga bobo at kalahati naman sila. Wow! Yung ex-con nangadyaw. Ah, Patunay dito ang pagigiit nila mula sa lumabag pagigiit nila na lumabag sa batas dahil sa taguring red tagging ng ilang public affairs commentaries. Subalit ang nagdudumilat na katotohanan ay wala pa namang batas laban sa red tagging. Kahit nga panukalang batas, wala pang naipapasa ang Kongreso. Okay, ako naman po magsasabi sa inyo na meron pong batas laban po dito sa red tagging. Okay, ano yon? Hindi po anti-red tagging law. Meron ho kasi tayong unique na batas and only in the Philippines, itong tinatawag po na unjust vexation. So kapag ka yung nangyari, yung ginawa sa iyo ay hindi ho nagpo-fall sa let's say a physical injury o kung ano pa man, pero na-inconvenience ka, lalo na yan, pinahiya-pahiya ka, 'di ba, sinira-siraan ka, and apparently hindi ka makakaganti dahil hindi naman masabi na ano na nakalabag sila sa um, red tagging law. Wala kasing anti-red tagging law. Pero meron po tayo, again, unjust vexation. Para po sa naasar. Dahil ang purpose po ng pagre-red tag nila, hindi na po ito correct tagging eh. Ito po talaga ipanghihiya na. Inconvenience talagang idinudulot nila. So pwede silang kasuhan. Pinakamababa po ay ang unjust vexation. Napakaliit ng penalty, napakaliit lang ng parusa. Pero napakalaki rin naman ng gagastusin. At nakakasira ng NBI records. Okay? Yung unjust vexation. Bukod pa dyan, pwede rin itong gamitin ng kasuhan sila ng oral defamation. Yan po pwede rin naman ito. Kahit na sabihin na walang batas, pero tignan mo naman ng epekto. Diyan eh. Bakit? Meron ba tayong batas na antay-putang inalo? Wala naman tayong ganun eh. 'Di ba? Pero pag pinagmumura ka, ha? Pinagbinungangan ka at pinagmumura ka, pwede kang magdemanda. Ito ho, pwede itong gamitin. Yan, pwedeng gamitin yan. Hindi lang nare-realize ng iba, pwede ho yan. Pwede kang ipang ano yan eh, not really cyber libel, pero yung oral defamation po pwede ito. Maraming pwedeng ikaso. Kaya lang talagang maaangas lang tong mga to. Okay? At saka ang daming nagrereklamo sa kanila. Yan. Ito pa. Sabi niya, pangalawa, tinura nilang peddler, ika ng fake news ang network dahil isinahimpapawid kaagad ng mga program hosts ang pagtatanong hinggil sa bilyong pisong halaga ng travel expenses ni Speaker Romualdez at mga kongresista. Kailan pa naging maling pag-uulat sa radyo at telebisyon ang pagtatanong? Ang sagot, wala pa po. Hindi po naman ito naging mali na pag-uulat. Pero in the case of ka Eric, hindi po ito pagtatanong. Ito ay pag-aakusa sa anyo ng pagtatanong. Bakit ginawa niya ang ganong style? Simple lang, para makaiwas sa batas. 'Di ba? Na nag-aakusa siya, kaya dinaan niya sa tanong. Hindi naman ho bobo ang taong bayan. May common sense naman po ang bawat isa. Alam po namin, lalo Tagalog yun, alam namin kung nagtatanong ba talaga siya, yun ba talaga ang intensyon niya. Because he could have called out the Congress, si Velasco, or um, someone from the office of the Speaker. 'Di ba? To confirm, galing pa siya ng media. Media practitioner siya. Alam niya sa Code of Ethics, kapag nakakuha ka ng impormasyon, kailangan mo itong i-verify. Kapag ka hindi ninyo ito na verify, sasabihin mo na this is unverified report, but
We prefer to let the people know about this, ganyan-ganyan. And then we will give you update story kapag nag-respond na sila. Because for now, hindi sila nagre-respond pero naipadala na namin ng mga tanong. Yung request namin for clarification. Wala silang ganung disclaimer kasi wala rin sila palang ginawa to verify, 'di ba? Kaya nga ang sabi roon ang conclusion dito ng komite ng um, yung sa Congress ay ayaw nila na magpasailalim sa mga patakaran at sa standards ng mass media. Sabi pa niya rito, 40 years akong naging aktibo sa mainstream o traditional media pero nun kang naging paglabag sa batas ang pagtatanong. Tama. Misleading nga lang. Sinasabi niya dyan. Pangatlo, sinabi ng mga kinatawanan nilabag ng Swarsug Media Corporation or SMNI ang batas dahil una, may delay sa reportorial responsibility. Okay. Kasi po yung reportorial responsibility, ang sinasabi doon, bago for any changes, kinakailangan, doon sa kanilang franchise, kinakailangan daw po, masecure mo muna ang, masecure mo, makuha mo ang approval ng Kongreso. Okay? Ginawa nila, nag-request lang sila ng approval. Pero hindi naman po ito naasikaso. Ang ginawa nila, imbis na i-follow up, nag-proceed sila. Oh. Okay, so doon pa lang, mali na. Isa pang problema dito, nasa bylaws nila, dapat gawin ng mga pagbabago na yan, eleksyon sa pamamagitan ng General Assembly. Nagkaroon ba silang General Assembly? Wala. Sabi nga nung isang taga SMNI dati, wala naman silang excuse me. Wala naman silang General Assembly o hindi sila nagkakaroon ng gano'n. Ito pa, pangalawa, bakit inilipat ng KOJC ang 40% ng kanilang pagmamay-ari sa isang korporasyon o cooperative ng mga KOJC members at hindi ito ipinaalam sa Kongreso? Galit ang mga kongresista. Bakit pinalitan si Pastor Kibuloy bilang tagapangasiwa o beneficial owner sa network? Unang-una, ito lang muna. Ito nga sa 40% ng kanilang pagmamay-ari. Actually, meron kasi ron na hinighlight etong si Congresswoman Mig Subiri na yung may percentage sa base sa kanilang franchise na itong halagang parang 15% pa tayo on, kailangan ito ay nasa public na, no, naka-offer ito sa publiko. Ang problema, ang ginawa nila, cooperative ng mga workers, di KOJC pa rin. Wala namang sahod yung mga yan, allowances lang. 'Di ba? So kumbaga, yung dividendo nila mapupunta lang rin sa KOJC kasi wala silang sweldo. Eto pa, galit daw yung mga kongresista. Bakit pinalitan si Kibuloy? Hindi po sila galit. Wala namang galit dun. Ano namang wapakels naman sila, 'di ba? Desisyon ng may-ari ng SM na yan o ng KOJC. Oh, hindi naman nila kino-question 'yan kung bakit hindi sila galit dun. Ang inaano lang nila dito yung pagbabago ba sa ownership, eh, nag-comply ba kayo sa patakaran? Oo. Hindi naman. Eto pa, malinaw naman ang KOJC pa rin ang majority shareholder. Wala naman pong tanong dito sa kung ilang percentage. Walang issue diyan. Okay, sabi nila, at sila ang higit na nakakaalam kung sino ang gusto nila na maging executive pastor. Tama, 'di ba? But again, kinakailangan po kasi may proper compliance. Sa terms ng kanilang prangkisa at sa mga batas katulad nung sa mga patakaran ng SEC. Ito pa. Pangatlo, sinabi ng mga kinatawanan nilabag ng SSMC, SMNI ang batas una dahil okay, meron na pala yan. Na doble. Ito, ipagpapalagay na nating merong administrative infraction o pagkukulang o pagkakamali. Ang parusa dito ayon sa batas, 500 pesos lang daw bawat araw. 'Di ba? So kaya pala lumalabag kasi mura lang. 500 pesos lang. Okay, bawat araw ng pagtutuwid o sa pag-uulat at hindi revocation o cancellation ng franchise. Okay, hindi naman ito yung issue Kaya po babawiin yung prangkisa nila Marami silang paglabag. Right? Panghuli,
pinagpipilitan ng mga bobong wow, mga bobong congressman na labag sa mismong prangkisa ng, SMNI ang hindi pagbebenta sa publiko ng 30% owner o 30% pala 'yun, ownership. Kasi dapat po, parang ano ba yung nasa terms nila, parang merong taon doon, kung ilang taon lang, dapat agad ay i-offer na nila ito sa publiko. Yun nga, ang nangyari, nasa ano, kooperatiba ng mga workers ng KOJC. Sabi niya, ah, ang hindi pagbibenta sa publiko ng 30% na ownership o pagmamayari ng network. Balibalik na rin man ang lahat ng pahina ng prangkisa, wala pong nakalagay diyan na dapat ay agarang magsagawa ng public offering ang network. Kung hindi naman nakasulat, pero meron tayong standards, magpo-fall pa rin yun. Oh. Ito pa, panghuli, pinagpipilitan ng mga bobong congressman na labag sa mismong prangkisa daw. Ay, okay, ano ko na to. Ito pa, para sa katinuan ng pag-iisip ng mga kongresista ang ABS-CBN, tinatag 1950, nag-ano lang daw ng public offering noong 1990s. Okay, and then 40 years after its initial operation. Wala pa naman kasing ganung batas noon. Okay, ganun din ang GMA network, matanda pa sa revocation author. See? Ay naging publicly listed lamang mid-2000 na po. Okay, and again, wala pa kasi ngayon noong requirements na ganyan. Okay, ano ba? Ubod ng sipag sa pagmamadali talaga itong mga kinatawan ng yung House Committee on Legislative Franchise. Yan, approve House Bill 7192, yung revocation. On Tuesday afternoon, kasi nga 'di ba pumasa na yung committee report. Tapos sa kinabukasan sa plenary, second reading, lumusot na rin. So isa na lang, third reading na lang. Then pag nakalusot pa yan, palagay ko lulusot yan, walang kokontra, eh parang 315 ang mangyayari, 315-0, mapupunta na 'yan sa Senado. Sabi niya rito, kapag pumasa ito sa mababang kapulungan, iaakyat ito sa Senado upang dinggin at pagpasyahan, sabi niya. Okay, and then meanwhile, we are waiting for the invitation of the Senate Committee on Public Information and Mass Media para doon namin isa-isang ilalahad ng buong katapatan na walang nilalabag na batas at alituntunin ng NTC upang patawan ng hindi makatuwirang indefinite suspension of operations ng SMNI Radio and Television. Naniniwala kami na magiging patas ang mga senador ng Republika sa paglimi ng mga pangyayari sa likod at harap ng nasabing usapin. Ang totoo po nito ay inaasahan nila yung kanilang mga kaalyado diyan sa Senado, 'di ba? Sino ba? Bongo, Bato de la Rosa, Tolentino, etong si Robin Padilla, apat na Cynthia Villar, 'di ba? JV Ejercito, Jinggoy Estrada. 'Yan yung mga inaasahan nila diyan na kaya po ang lakas ng loob nilang bastos-bastusin ang mga kongresista diyan. Kasi nga inaasahan nila diyan na pagdating ho ng Senado, makakalusot naman dahil maraming haharang. Oh. Yan si Amy pa. Na ano, na wala ng interes pang pakinggan pa, ang gagawing mga hearing diyan bago magbotohan, wala na. Talagang, decided na siya na mali ang aksyon na ito laban sa SMNI, 'di ba? Kaya nga ang linaw-linaw, na hinighlight ni ano 'yan, ni Congresswoman Migs Nograles yung mga violations. Diyan na lang po makikita natin ang kaibahan ng Senado at ng mga kongresista. Kung yung, mag-i-sponsor nitong bill na 'to para sa version ng Senado o sa adoption nila, ano 'to, ah, sino matalino talaga at may puso para sa bayan. 'Di ba, hindi ho puro nguso para sa bayan ang ginagawa nila. Diyan magkakaintindihan. And again, kaya nga po ang banta ni Harry Roque, magiging crucial daw po ito. Manda sila sa ano, sa ganti. Kumbaga, kawawa daw yung mga ano, mga
kumalaban diyan na kay Kibuloy diyan sa House of Representatives. At gano'n din sa Senado kung mayroong kakalaban sa kanya. Kung mayroong magiging tapat sa kanilang trabaho para dinggin ang usapin. Siyempre, sino ba 'yun? Si Risa, o 'di ba? Tapos sino pa? Halos lahat ho ng mga senador natin duwag yung mga miyembro ng komite. Isa lang lagi chairwoman lang nila ang humaharap diyan. Well, let's see, 'di ba? Gawin nila 'yan, then pagkakataon ng mga Pilipino na magdesisyon na talaga sa 2025, i-overhaul natin 'to. Let us overhaul the Senate, 'di ba? Regardless, kahit sabihin pa natin galing ng Liberal Party, basta may utak, may kakayanan maging senador, gawin nating senador uli. O kaya kuha tayong bago, 'di ba? Gawin nating senador. Kung taga-Partido Federal ng Pilipinas, magaling. Iboto natin, 'di ba? Basta magagaling, wag lang PDP laban. Sira ulo eh, 'di ba? Wag lang galing sa kanila. Yung mga like-minded, ibig kong sabihin, do'n po natin hanapan ang puwedeng gawing mga senador. Kung ginawa natin noon yung, 8 diretso sa Inidoro, di gawin din po nila ngayon, 'di ba? Natin, inidoro po natin 'tong 12 na mga senador po, na mga laban para 'di ba, laban sa bayan. Dapat kailangan natin yung lumalaban para ho sa bayan, 'di ba? Alright.